Hi mga kasawi, kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At mag-shoutout ako mga kasawi na isa sa mga followers ko na talagang laging nagbibigay sa akin ng star. Thank you so much po kay Gilbert Triple Dianog. Ayan, alam ko na meron silang yung mga glass mga kasawi kapag gusto nyo magpagawa ng bahay, yung magandang glass yung kailangan ninyo, kahit ano pa yan, ay pwede nyo siyang i-PM mga kasawi at dito ilalagay ko na lang yung tag niya para pwede nyo siyang i-search sa Facebook kung gusto nyo magpagawa ng bahay na glass na yung bahay ninyo. Ayan sa kanya. Thank you so much po kay Boss Gilbert Triple Dianog sa iyong palaging pagbibigay sa akin ng star marks. At alam ko na makaraming makarelate sa topic na ito ngayong umaga natin mga kasawi. Ano ang tatlong dapat gawin para hindi magkasawaan ang mag-asawa or mag-jowa mga kasawi? Dapat nyo itong gagawin mga kasawi kasi napaka-importante ito para sa inyo. Ang una natin dapat gawin mga kasawi is appreciate nyo ang bawat sa isa't isa. Alam nyo ba mga kasawi, kapag once na mag-asawa or mag-jowa ay matagal na ito, inaabot ng 5 years, 10 years, 15 years. Alam mo ba, nawawala naman talaga yung spark. Kasi nga, kumbaga nakapokus na tayo sa ating mga obligasyon sa isa't isa. Kung asawa mo nagtatrabaho, yung misis mo naman is nagbabantay ng mga anak mo. Alam mo ba, nakakalimutan na natin yung appreciate natin yung bawat isa. Diba mga kasawi? Hindi na nagkakaroon ng spark pa kasi nga meron na tayong dapat intindihin or asiskasuhin. Kailangan mga kasawi, baliktarin nyo ito. Kahit na matagal kayo na mag-asawa or mag-jowa, kailangan i-appreciate nyo yung bawat isa. For example, nakita mo si Mrs. na sumuot ng sexy dress. Na syempre sabihin ng asawa mo na, wow, ang ganda-ganda naman ng asawa ko. Napaka-sexy naman ito. Syempre, ang mga girls matutuwa ito kapag kawan sa sinabi mo ito sa iyong asawa. Syempre kami, nagkakaroon kami ng confidence sa aming sarili kapag once sa sinabi ito ng aming mga asawa mga kasawi. At syempre, ganun din yung mga boys. Kailangan kapag pumasok ito sa trabaho at nakita mo, wow, ang gwapo naman ng asawa ko, bagay na bagay sa'yo ito, yung suot mo, lalo kang nagiging macho. Ayan. Alam nyo ba, napaka-importante yun sa mga kalalakihan kasi hinahanap nila yun, yung na-appreciate ninyo yung bawat isa. Kasi nga mas hinahanap yun ng lalaki na nagkakaroon sila ng ego. Para sa kanila is, wow, parang nagkakaroon sila ng confident na talagang gwapong-gwapo sila. Kasi nga, na-appreciate mo kasi yung asawa mo kapag ganun yung kanyang ginagawa mga kasawi. Kaya syempre, kailangan na pa-importante yun mga kasawi na wag nyong babaliwalain ang mga yan. Kasi napaka-importante ito sa mag-asawa. Ayan yung ating unang dapat gawin. Pangalawa natin mga sis, balikan nyo kung saan kayo nagsimula. Alam nyo ba sa mag-asawa kapag yung matagal na kayo nagsasama, alam nyo ba wala na yung pag-uusap dati na yung nag-uumpisa pa lang kayo nagliligawan. Yung bang kung saan nyo siya dinadala, kung saan nyo siya una kayo nagkita, yung mga ganun tipo mga kasawi. Kailangan kapag kahit matagal na kayo mga kasawi, balikan nyo kung saan kayo nag-umpisa. Alam mo ba, napakasarap sa mag-asawa yung nagbabanding kayong dalawa. Tapos pinag-uusapan ninyo kung ano yung mga tema or kung ano yung mga effort na panliligaw mo sa kanya dati, yung mga kadalagahan pa kayo at kabinataan. Kasi napaka-importante yun sa mag-asawa mga kasawi na nagbabalik tanaw kayo sa mga ginawa nyo dati. Kapag once na ganun ang banding nyo mga kasawi is nagkakaroon ng magandang conversation. Siyempre, diba kapag kagano'n na binabalikan nyo, kahit kayong dalawa is nagtatawanan kayo. Maganda yon kasi hindi nga maboboring sa'yo ang asawa mo at higit sa lahat, ma-appreciate niya yun kasi para lang kayong nagbabalik tanaw sa dati nyong nakaraan. Napaka-importante yun sa mga mag-asawa mga kasawi para hindi kayo magkasawaan. Ayan yung ating pangalawang dapat gawin. Ang pangatlo natin mga kasawi is mag-travel kayo or gumala kayo na magkasamang dalawa. Alam nyo ba sa mag-asawa, napaka-importante ito, yung talagang masolo nila yung isa't isa. Kahit na meron na kayong anak, napaka-importante na may time kayo sa bawat isa mga kasawi. Yung bang pumunta kayo sa lugar na gusto nyo, for example mga kasawi, yung mag-rides kayo, ayan. Napaka-importante yun kasi sa magitan ng pag-rides, banding nyo na mag-asawa, yung kahit na may anak kayo, mahalaga na i-banding
nyo ang isa't isa kasi nagkakaroon kayo ng me time dalawa kung ano yung mga kagustuhan nyo. Nagagawa nyo pwede nyong gawin na hindi nyo nagagawa sa loob ng bahay kasi nga andun yung mga anak ninyo. Ayun bang iba yung pakiramdam na kapag out of town kayo or nag-travel kayo, napaparamdam nyo yung pagkikare sa isa't isa at nababalikan nyo yung mga panahon na dalagat binata pa kayo. At least sa ganun mga kaso is hindi boring kasi kapag once na ganun, at least hindi kayo nagkakasawaan talaga kapag ginagawa nyo ito. Yan yung tipo na tinatawag na gawin nyo maging kaibigan kayong dalawa. Gawin yung best friend nyo, yung asawa ninyo para at least kapag may problema kayo, sasabihin nyo sa asawa nyo, sasabihin din na asawa nyo sa inyo. Para at least nagkakaroon ng conversation at communication yung bawat isa kahit minsan ay parehas kayo na sobrang busy dahil meron kayong mga obligasyon. Napaka-importante na maglaan kayo ng oras o isang araw, dalawa lang na mag-asawa kahit hindi kasama yung anak ninyo para at least magagawa nyong gusto nyo na kayong dalawa lang mga kasawi. So ayan yung ating pangatlong dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Syempre, ang kailangan sa mag-asawa, kailangan unang-una si God. Yan. Syempre, pangalawa, kayong dalawa, pangatlo yung anak ninyo. Syempre, napaka-importante kasi na kapag si God yung center natin sa ating relasyon is lalo itong nag-guide tayo ng maayos, napapabuti tayo at hindi tayo naliligaw ng landas. Syempre, sa mag-asawa, kailangan magkaroon ng bonding sa isa't isa. Yung nagkakaroon kayo ng oras sa bawat isa para at least nagagawa nyo yung mga bagay na gustong-gusto nyo. Kapag kayong dalawa lang, yan nasusolo nyo kayong dalawa lang. Syempre, pumunta kayo sa mga lugar na gusto ninyo para at least mapaparamdam nyo sa isa't isa yung pagmamahala ninyo. Lagi nyo tatandaan yan mga kasawi. Hindi masamang magkaroon minsan ng pagmamahal sa atin, sa bawat isa natin sa mag-asawa. Kailangan magbanding kayong dalawa. Gawin nyo yung mga bagay na hindi nyo nagagawa sa loob ng isang bahay. So, pwede kayo mag-out of town kasama ang asawa ninyong dalawa. Kumbaga, nag-honeymoon pa rin kayo. Gawin yung magiging spark pa din yun. Gawin nyo na yung kinikilig moment pa rin kayo sa mag-asawa. Yung merong may surprise, surprisein mo siya. Hindi naman kasi napaka-importante yung mamahaling surprise. Ang mahalaga lang is napasaya mo yung asawa nyo. Napasaya nyo yung isa't isa. Napaka-importante yun mga kasawi. At least hindi kayo magkakasawaan kasi boring yung walang ginagawa sa mag-asawa. Yung nabuboring or nagsasawa kasi wala nang spark, wala nang kilig yung ginagawa ninyo isa't isa. Kaya pag-aralan nyo yan mga kasawi. Napaka-importante yun. So yun lang yung aking advice mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag-supportan nyo sa akin. Sa walang sawang pag-share, pag-comment at pag-react. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Maraming salamat mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.